na-interview sa isang tao na nagsabi siya na how can you support the Vice President when she refuses to answer the question about confidential funds. But if you can remember, umattend ako sa hearing ng House of Representatives. Una, umattend ako. I refuse to take an oath because wala naman sa rules nila. But wala silang tinanong sa akin, kung maalala nyo, i-review ninyo yung hearing. Not one question was asked of me. And then the next time na umattend ako para samahan yung mga personnel ng OVP na sumasagot naman, nasasagot din naman nila yung mga tanong. Tapos when I requested that I assist the personnel of the OVP, sabi nila hindi pwede pag hindi ka mag-oath, diba? So sabi ko, okay, let's do this. I'll take an oath. They never asked one question. So I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila that I refuse to answer because nandoon yung mga personnel ng OVP, lahat ng tinawag nila nandoon. In fact, kinulong pa nga nila si Yusek Laika Lopez. Nandoon ako. I protested sa kanilang anong tawag dyan? Sa kanilang rules na ang pinapagawa nila sa akin ay wala sa rules nila. And then the next time around, even if may protest ako sa rules nila, I said, okay, sige, if you want an oath, I'll give you an oath. But did they ask a single question? Wala silang tinanong sa akin. I-review nyo yun. Wala. So, hindi sa ayaw ko sumagot. Wala silang tanong during the hearings. And they met a dead end doon sa hearings nila na nag-decide na lang sila, okay, i-impeach na lang natin ito siya without any evidence at all of wrongdoing because nasa Commission on Audit ang lahat ng papers ng confidential funds. So, it's not true na ayaw ko sumagot. Wala silang tanong. Kaya nga, diba? Kaya nga sinasabi nila, mag-impeachment na lang tayo para masagot niya. And that is wrong. Diba? Bakit ka naman mag-impeachment just to fish for wrongdoing? In fact, meron pa silang ginagawa ngayon kasi they countered the dead end doon sa committee hearings nila sa Congress. Meron silang binuksan na inquiry na naman ngayon na pinapatawag nila, hindi ang House of Representatives, ibang government agency na gusto nila kausapin ang personnel ng Office of the Vice President. Na sabi ko, once you send that letter of invitation, we will say no. Because number one, that fund is not the fund of your agency, it's the fund of the Office of the Vice President, and all the documents were submitted to the Commission on Audit, who is the correct agency to question the use of funds of all government offices. Okay na ta? So, hindi na sila mahumad din. Hindi na sila mahumad because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds, it's about the 2028 elections. The impeachment is a glorified disqualification case against me. Kasi hindi rin naman nila ako tinanong, tatakbo ka ba talaga ng president o hindi? Kasi hindi rin naman ako makasagot. Ano pa naman ako makasagot? December of 2026. So by that time, siguro naisip nila, too late na yan, hindi na namin kakayanin na manalo or ano, hindi ko alam kung anong iniisip nila. I really do not know that these individuals are desperate. Desperate for, as I said, cash, cocaine, and champagne. Why keep on reaching out? Nakuha na ko kay Vincent. Yes, kay Vincent. Kay Vincent. Na well, hindi naman siya nagatubag sa inyo. If ever maimo siyang ma-contact, what would you say? If kung okay lang mo. Sige, dito ko na lang sabihin kasi ayaw na naman niya ako kausapin na. I just wanted to thank him. I wanted to thank him for his support when I was mayor, congressman siya. And I wanted to thank him as well
for his support to the Office of the Vice President, particularly kapag nandoon kami sa House of Representatives. And I wanted to tell him na wag naman sana siyang pumayag na ang mga hindi taga Davao City, tulad nga ng sinabi ko, Mayor of Santa Cruz, Governor of the Province of Isabela, na nakikialam sa atin dito sa syudad ng Davao. Kung ano yung kailangan ayusin dito sa syudad ng Davao, kung ano yung kailangan trabahuin dito sa syudad ng Davao, tayo mga taga Davao ang mag-usap. Hindi yung papayag siya na merong merong kandidato ang mga hindi taga Davao dito sa loob ng Davao. Thank you, ma'am. Tugon natin sa kanilang pasasalamat, ma'am. Opo, humihingi kami ng pasensya dahil nawala talaga yung, alam nyo, ang pinaka-in-demand talaga na project ng Office of the Vice President ay yung burial and medical assistance. And tinanggal talaga nila, tinanggal ng House of Representatives yung line item na yun, kaya hindi talaga namin siya malagyan ng budget. So humihingi kami ng pasensya doon, pero tuloy-tuloy pa rin yung aming disaster, sabi tawag na to, Disaster Operation Center, DOC, Disaster Operation Center. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbabago campaign natin kung saan we advocate education sa mga kabataan, and we are targeting to plant 1 million trees. So nag-re-strategize kami sa Office of the Vice President. Sinabi ko sa kanila, since maliit na lang yung budget natin, paliitin natin yung project, tapos habulin bilisan natin na maabot natin yung targets natin para next year makagawa tayo ng iba pang project. So ganun yung strategy namin ngayon with truly no budget at all. So nagpapasalamat ako dahil tuloy-tuloy pa rin yung suporta at pagtitiwala ng mga tao sa akin, sa aking mga kasamahan sa opisina at sa buong tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kung makikita nyo, meron kaming mga paglipat ng offices dahil lumiit din yung budget namin para sa Arkila sa rent. So meron kaming relaunching across the country, relaunching ng mga offices namin kasi kailangan namin lumipat sa mga maliliit na offices na mababa yung renta. Thank you, ma'am. Thank you. Ha? Nagpa-powder siya. Skinhead Yes, hindi siya skinhead, number 2 lang. Number 2. Kailan siya magdahig? Nagsulti siya na kuan daw, dili daw siya mo appeal sa line-up dito sa Dahig, kay kinahanglan daw siya mag-atiman diri sa Davao City. And then I said na this is truly unfair because lahat tayo may trabaho. But he said, well, mine is my concern is the priority of my work here in Davao City. So, sabi niya, hindi daw siya sasali sa line-up doon. So, pupunta lang daw siya kapag meron siyang free time. Pero hindi siya sasali doon sa bantay, pagbabantay. Thank you. Nganong dili ka mo, mangutana lang ko kay wag ko lang chance. Yes, ma'am. Nganong dili nimo i-answer lang ang ilang pangutana sa confidential funds? Yes, ma'am.